Meron na namang sinabi itong si Alan Peter Cayetano na hindi ko pwedeng palagpasin. Wala kang moral ascendancy para magsalita ng mga ganito. Alan Peter, mga bulag na tagasunod nitong si Digong Duterte, ambassador daw siya ni Jesus Christ. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ginagawa ko ito dahil ang paniniwala ko, itong mga katulad ni Alan Peter Cayetano at iba pa na nakapaikot, mga tagahanga, mga bulag na tagasunod nitong si Digong Duterte, pag meron silang sinasabi, agad-agad mong reaksyonan para hindi na sila makapambola ng iba pang tao. Itong mga katulad ni Alan Peter Cayetano at iba pa na mga blind followers ni Digong Duterte ay dapat wag na muling iboto ng mamamayang Pilipino pagdating ng mga panahon ng eleksyon. Ano na naman ba itong sinabi ni Alan Peter Cayetano? Meron na namang nilabas na statement itong si Alan Peter Cayetano tungkol dito sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, tuwing magsasalita itong si Alan Peter Cayetano at yan ay makarating sa akin, hindi maaring hindi ako magsasalita bilang public service. Ito ay gagawin ko bilang serbisyo publiko upang itong si Alan Peter Cayetano kahit paano makabawas man lang ako doon sa mga mabobola niya. Napaka sinungaling po nitong si Alan Peter Cayetano at nagpapanggap lagi siyang napakabuting tao. Kaya nga, ang sinasabi ko, tuwing ito ay magsasalita at makarating sa akin, kukontrahin ko, magsasalita ako para pasubalian ang kanyang pagpapanggap na isa siyang mabuting tao bilang public service. Dahil ang katulad nitong si Alan Peter Cayetano ay hindi na dapat makaupo pa or iboto pa ng mamamayang Pilipino pagdating na naman ng mga panahon ng eleksyon. Ito po si Alan Peter Cayetano, sinasayang natin ang pasweldo ng mamamayang Pilipino dito dahil ang katulad nito ay hindi nagsiserbisyo sa publiko kundi nagsiserbisyo kay Digong Duterte at ng kanyang pamilya. Ngayon, ano naman ang sinasabi niya tungkol dito sa arrest warrant ni Bato de la Rosa? Ang ganda po ng statement niya na akala mo talaga sinong napakabuting tao. Sa totoo lang, yung binabanggit niya, yung statement niya per se, napakaganda. Kung pakikinggan mo, i-internalize mo yung laman, yung buod ng sinasabi niya, ay tama naman. Ang problema lang, ginagamit niya ito para magpanggap. Ginagamit niya ito para magmukha siyang napakabuting tao, napakatinong tao. Na hindi naman totoo dahil isa siya sa mga taong sumuporta doon sa krimen na ginawa ni Duterte noong siya ay nakaupo bilang presidente. At hanggang ngayon, suportado nitong si Alan Peter Cayetano, itong si Digong Duterte, kahit na nakakulong pa doon sa The Hague, sa ICC, at nakademanda na nga ng crime against humanity. Hanggang ngayon, itong mga followers ni Digong, itong mga blind followers ni Digong Duterte, pinaniniwalaan pa rin nila. Binobola nila ang mga DDS na talagang napakabuting tao ni Digong Duterte at lahat sila na nakapaikot kay Digong Duterte ay mabubuting tao. Ano ba ang statement na naman itong si Alan Peter? Sabi niya, "Our nation's strength has always rested on foundation." Ganda, no? "Our faith in God, in the law, and in the institutions that uphold both. The Supreme Court's rules on extradition proceedings remind us that if we are to restore the people's trust in government, we must once again be a nation guided by principle and law.
through the aid and guidance of the Almighty, and not by the shifting winds of politics and personal prejudice. Isipin mo, pinagsasabi dito. Ang ganda nga eh. Ang ganda ng sinasabi niya, kung itong statement na to ay hindi nang galing sa kanya. Ang ganda pakinggan nito. Ang problema, alam na alam natin ang stand niya tungkol sa krimen na pinaggagawa ni Duterte. Our faith in God daw, in the law, and institution that uphold it. Para bang ang sinasabi niya, panindigan natin yung ating faith in God at saka sa batas. At yung mga government institutions na nagpapatibay dito. Di ba? Oo nga, tama nga ito. Pero hindi dapat manggaling sa ito. Dahil hindi mo inuphold ang batas, hindi mo inuphold ang mga sinasabi ng Diyos, Alan Peter, sa pagsuporta mo kay Digong Duterte. Dahil ang laki ng krimen na yun nga ang accusation sa kanya doon sa dahig, sa ICC. The Supreme Court's rules on extradition proceedings remind us that if we are to restore people's trust in government, we must once again be nation guided by principle and law. Isipin mo yan. Ito raw sinabi ng Supreme Court na dapat masunod ng extradition proceedings dito sa kaso ni Bato de la Rosa. Nagpapaalala sa atin na dapat tayong mga tao ay ibalik natin ang tiwala natin sa gobyerno. Na tayo ay mga taong guided ng prinsipyo, tayo ay ginigiya ng prinsipyo at ng batas. Again, hindi dapat nanggagaling kay Alan Peter Cayetano to. Dahil never niyong idinaan ang nation na to sa tamang prinsipyo at sa batas. Hanggang ngayon, Alan Peter, pinaninindigan nyo na walang krimen na ginawa itong si Digong Duterte. Kasama ka dyan sa mga taong nagtotolerate sa krimen na sinasabi nyong dapat sundin ang batas at prinsipyo. Through the aid and guidance of Almighty, and not by the shifting winds of politics, personal prejudice. Diyos ko po, guidance of the Almighty. Palagi mong ginagamit sa mga salita mo, sa mga speeches mo, ang Diyos. Nagbabasa ka pa ng mga verses ng Biblia. Again, hindi dapat sa'yo nang gagaling ito, Alan Peter Cayetano. Siguro doon sa mga paring matitino, baka pa. Doon sa ibang tao na may matitinong ugali, matinong pag-iisip. Guided by Almighty. Dapat. Tama yan eh. Pero kayo ba, guided ba kayo? Sinusunod nyo ba ang guidance ng Diyos? Sa pagsuporta kay Digong Duterte, pagsuporta dito kay Sara Duterte, na inaakusahan din ng pagnanakaw. At ngayon, yung nangyari sa Cebu, more than 300 yata yan na projects. Yung panahon ninyo ni Digong Duterte, na kayo ang nakaupo. Na ngayon, ang daming namatay, ang daming napinsala, ang daming nasirang mga tahanan, mga bata, nagmukhang kawawa, maraming namatay. Mga kabataan, na ando doon sa bubungan ng kanilang mga bahay. Basang-basa, giniginaw. Pamilya ang mga namatay. Mga walang hiya kayo. Ngayon, magpipreach ka ng ganito? Ang sinusuportahan mo, yung regime ninyo, yung panahon ninyo nakaupo kayo, wala kayong Diyos. Kung hindi si Digong Duterte. Hanggang ngayon, Alan Peter, the court has drawn the line clearly. Extradition and all acts of justice must be rooted in law and due process, not in bias emotion. God! Oh my God! Again, itong mga ganitong salita, ang ganda pakinggan kung hindi nanggaling sa'yo.
The court has drawn the line clearly. Extradition ang pinaninindigan nyo. Although questionable yan. Alam mo yan, abogado ka. Ang extradition ay treaty ng dalawang bansa. Ang ICC ay hindi isang bansa. Paano makikipag-extradition treaty ang Pilipinas at ICC? Yan ang tanong ko sa iyo, Alan Peter. May mga acts of justice kapag sinasabi. Must be rooted in the law and due process. Ikaw ba ipinaglaban mo ang due process doon sa mga naging biktima ng EJK? Doon sa war on drugs ni Digong Duterte? Nanahimik ka. In fact, ipinagtanggol mo. Doon sa interview sa iyo ng Al Jazeera, pinagtanggol mo. Sinabi mo yung 6,000 mahigit, talagang lumaban yan sa pulis. Lahat 6,000, although hindi lang 6,000 yan. Sinasabi yan, mahigit 30,000. Pero yung 6,000, yung mga nanlaban, yung namatay dito sa isang lugar, yung baril na nakuha sa kanya, yun din ang nakuha doon sa isa pang namatay doon sa ibang lugar. Paano mong sasabihin na ito ay may due process? Tinanong ka nga sa Al Jazeera nung report nung nag-i-interview sa iyo. Naniniwala ka ba na itong lahat ng 6,000 namatay ay dumaan sa due process? Ito ay nanlaban? Pinanindigan mo na ito ay nanlaban. Never pa sa history ng Pilipinas, never sa history ng mga Pilipino na makikipagbarilan sa mga pulis. Ganyan karami? Wala pang nangyaring ganyan. Siguro sa 100 na huli ng mga pulis dito sa Pilipinas, baka mataas na ang 10% na makipaglaban. Kung diyan sa mga drugs na sinasabi mo. Doon sa mga small-time drug users. Mataas na ang 10% dyan makikipagpatayan sa pulis. Magpapahuli yan. Dahil nakakapagpiyansa naman sila. Pakasinungaling mo. Pa sinasabi rito, to our people, especially those following the developments involving Senator Ronald Bato de la Rosa, I want to assure you that no one is above the law. Walang yaka. Hanggang ngayon, pinaninindigan nyo na walang batas na nilabag itong mga Duterte. Hanggang ngayon, yung mga pinagpapatay na mga biktima ng EJK nung panahon ninyo na nakaupo kayo, ano ang sinasabing no one is above the law? Pinagpapatay nyo na walang kalaban-laban ang mga kabataan. And no one is beneath its protection. Every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment and full measure of due process. My God! Ikaw ngayon ay naging isang advocate ng due process. Samantalang yung mga patayan na libo-libo, hindi mo pinagtanggol ni minsan. Wala kaming narinig sa'yo na itong si Digong Duterte ay nag-violate ng due process. Wala. Kaya wala kang karapatan, wala kang moral ascendancy para magsalita ng mga ganito. Alan Peter, the same constitution that shields the powerless from abuse also holds the powerful accountable. Putang ina. Kakagigil ang mga pinagsasabi mo rito. Again, ang ganda nito, kung hindi nanggaling sa'yo, Alan Peter. May sinasabi pa, shields the powerless from abuse. Grabe nga ang ginawa nyo, yung panahon ninyo. Mga powerless ang pinagpapatay ng programa ng poon ninyo nung panahon na nakaupo kayo sa Malacanang. Anong sinasabi mong powerless? Sinishield ang powerless from abuse? Sobrang yung inabuse ang mga powerless nung panahon ninyo diyan sa Malacanang. Kasama ka dyan sa regime na yan. Kaya wala kang moral ascendancy para magsalita nito.
I call on the Senate leadership to uphold the principle by protecting both the institution and the integrity of our laws. Paano kang magsasalita ng integrity? Sino ka? Nasaan ang integrity na ipinangangalandakan mo? Nasaan integridad ng batas? Nung kayo ang nakaupo sa Malacanang, mga punyeta kayo. Let us show that Senate stands not for privilege, but for fairness. Pinagsasabihan mo ang Senado? Ilang kayo dyan nakasama ni Digong Duterte sa kanyang government nung nakaupo kayo na hindi nyo inisip, wala kayong binabanggit tungkol sa fairness. Basta noon, tira lang kayo ng tira. Ang mga binibiktima pa, halos 90%, 95% siguro, mahihirap na tao, powerless. Hindi sila nakatikim ng fairness noong regime ni Digong Duterte na kung saan kasama ka sa kabinete. That we will uphold for our members only what we are willing to uphold for every Filipino, justice without bias and equality before the law. My God! Nakakadiri! Nakakadiri mga pinagsasabi mo rito. When the law is applied faithfully and without fear and favor, trust in government will follow. Totoo yan! Alan Peter, kung hindi nga sa'yo nang gagaling. Pero itong mga pinagsasabi mo rito, para ibangon ang puri mo, para sabihin na ikaw ay isang mabuting tao, malabo. Pag sa'yo nang gagaling ito, yung sinasabi mo, trust in government will follow, kung ikaw ang nagsasabi, nobody will follow. Because, in the end, it is not our positions or politics that define us. It is our principles, our conscience, and our faith. Nakakasuka. Nakakasuka. Yung mga pinagsasabi mo rito, ang gaganda, kung hindi kita kilala, kung hindi ka kilala ng mamamayang Pilipino. Tama ito eh. Yung sinasabi mong, it is not our positions or politics that define us. Tama. Kaya lang hindi ka kasama rito. Hindi ka makaka-recover diyan sa kinasadlakan mong kasamaan, kinasadlakan mong image, hanggat ikaw ay talagang nagpapakita ng pagiging blind follower mo, nagpapakita ng full support mo sa mga Duterte na yan. Hanggang ngayon, suportado mo yung mga taong kabi-kabila ang kaso, kabi-kabila ang mga krimen, yung mga accusation sa kanila. And yet, ang gaganda ng mga sinasabi mo, pero hindi applicable sa'yo, Alan Peter Cayetano. Again, dapat ito nanggaling sa ibang tao, hindi sa katulad mong blind follower ni Digong Duterte. And let this be a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest, in government or in opposition, that justice must never be used to settle political scores, but to serve truth. The law must not be a weapon to divide us, but a bridge that unite us in fairness, trust, and faith in the system we all depend on. My God. Ang galing mong magsulat, ang galing ng mga sinasabi mo rito, pero sad to say, hindi bagay sa isang katulad mo ang mga ganitong pananalita. Itong mga pananalita na dapat nanggagaling sa isang mabuting kaluluwa, mabuti ang puso, mabuti ang pag-iisip. At hindi sumusuporta doon sa kademonyuhan na libu-libong tao ang pinatay. Walang fairness, walang due process, walang awa. Hindi binigyan ng tsansa ang mga tao, lalo na ang mahihirap na
makaahon sa hirap, makaahon doon sa nakasadlakan nilang krimen, ngunit mga krimen man yan ay napakaliliit lang dahil karamihan nga sa naging biktima ay mga maliliit na drug addicts at iba mga drug pusher na small time, na hindi na nabigyan ng tsansa na magbagong buhay. Hindi nabigyan ng sinasabi mong justice, hindi nabigyan ng hindi nabigyan ng fairness, hindi nabigyan ng due process. Lahat yan binabanggit mo rito. Ang gaganda, yung sinasabing, it is not our positions or politics that define us. Yes, totoo yan. Pero ikaw, Alan Peter, defined ang pagkatao mo dahil kitang-kita namin, alam na alam namin ang pagkatao mo, in full support kayo. In full support kayo diyan kay Digong Duterte na patong-patong ang kaso, libo-libong murder cases at crime against humanity na nga ang tawag. And yet, sinasabi mo rito, ang gaganda. Ang gaganda. Sana nga lang, itong mga pinagsasabi mo rito ay nanggaling sa isang napakabuting tao. At ang napakabuting tao na yan, Alan Peter, ay hindi ikaw. Hanggang dito na po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At sana po doon sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati po yung like button. Mag-comment po tayo, bugbugin natin sa komento itong nagmamagaling na nagbabait-baitan na ang tawag sa sarili niya pa ay ambassador daw siya ni Jesus Christ. Pilit niya pong inaahon ang sarili niya. Pilit niyang binabago ang image niya through statements like this. Madalas nagbabanggit ng mga Bible verses, madalas nagbabait-baitan. Ito, may God Almighty na naman siyang binabanggit. Every time magsasalita itong taong ito, pinipilit niyang iangat ang sarili niya, baguhin ang image niya para magmukha siyang napaka-tino, napakalinis ang pusong tao. Pero hindi naman niya inaalis yung kanyang suporta doon sa kanyang puon na si Digong Duterte. Kaya hindi mababago ang image mo, Alan Peter Cayetano. Katulad na rin ng iba pang mga nakapaikot kay Digong Duterte na mga blind followers, sabi nga ni Attorney Sal Panelo. Again, mga kapatid, mga kababayan, thank you so much for joining me today. At paki-share po natin itong ating video ngayon sa ating mga kakilala, mga kaibigan, para umalat po ito at marami makaalam tungkol sa pagkatao itong si Alan Peter Cayetano. At again, ladies and gentlemen, thank you for joining me today. Mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.